You're listening to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Paris of AKMGC, Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Buntag, welcome sa atong tulumanon, Maximizing the Gospel of the Kingdom. Sa ngalan sa ni Dr. Mike ni sa DXXM 97.7 FM ug sa Technical Department DG Gaga ug ang AKMGC Bunawan, Davao City magapaamo sa atong initong pagbati ug pagkumusta sa tanan natong mga suking paminaw. Mayon man sa ato mga FB viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta? Kumusta kaninyong tanan may son adlaw karon nga Martes sa bulan nga Mayo sa 4 kung ako masibiyat, di ba? 2021. Ug atong gipaabot ang atong initong pagbati ug pagpangumusta sa atong mga igsoon diri sa AKMGC Bunawan District, Davao City, sama kanila ni Aman Lanos and family, Julito Gonzani and family. Mayon nasab sa kay Jafet Punto and family, mga Salwaga family, Digamo family, Belenson family, o Magbutong clan, Mamusog clan, Libente clan, Punto clan, Jano clan, Audan clan, Masumpad clan, Magkidong clan, Manatad clan, Ligaray clan, ug ang mga silingan nato diri sa palibot, Sambay clan, Magsoon, ug Magbutong, ug mayon man usab ang Kubyo families, tanan-tanan nato mag-igsoon diri sa palibot. Mabisan pa ang ato barangay Bunawan, Barangay Captain Ronnie Odinia, mga konsihalis, no, ang tanan mga barangay staff. Kumusta kaninyong tanan? Ug kumusta usab sa ato mga department leaders, Brother Pedrito Magkidong, Lia Lemente, ug Irene Lanos, usab si Mark Joseph Amante Nelson sa music. Ug bilit happy birthday sa tanan nato mga suking sa mga pinalanggang maigsoon na nagkasaulog sa ilang adlaw na tawan ining bulan maigsoon sa Mayo. Happy birthday and advance happy birthday and belated happy birthday. Salamat sa Diyos maigsoon. At ganun din naman kumusta sa ating mga kapatiran sa magkaiba't ibang bansa kung saan marinig ang ating programa. Good morning sa ating schoolmate, Pastor Ariel Gripa Antonio. Praise God. Good morning, sir. And good morning sa ating mga OFW, sa ating mga estudyante sa AKMGC Theological Education Online Provider, si Ameline Ann Saudi, at maging sila sa Bisa Maricel, Irish Puklawan, Gilbert Hayuma, sino pa ba yung Anasel and Antay, yan. Then sila si Rain Comendador, maging si Joylyn Pariha ba yun? Okay, Valerio Pariha. Then maging si Joy Fernandez Paragas. Marami tayong mga estudyante sa online. Morning kay Ralph
Salem. At good morning sa Pure Gospel Broadcasting Online. We are supporting Pastor Ariel. Many of our brethren are sharing the Pure Gospel Broadcasting Online. Salamat. We will continue to collaborate, supporting each other. Like your Diyos sa walay katapusan. At good morning sa ating mga pastors sa United Pentecostal Church, particularly dito sa Southern Mindanao District, spearheaded by Pastor Rio Bandoy, and with him is the District Secretary Pastor Celso Agunes, and the six presbyters, Pastor Julius Abad, Pastor Mario Magno, and Pastor Shane Cabanilla, Henry Sassing, and Rick Villamor, and Pastor Alex Marquez. Good morning sa tanan. And from Esmeralda Magidong, good morning to all. God bless always. Belated happy birthday, Auntie Lulit Perez. We love you. Thank you. Thank you, Ismi. And si Joynaline Valerio Pariha pala. Medyo choppy ang boses nyo. Po, Pastor Nick. Okay, sa signal siguro yan. Pero dito sa paligid ay napakaklaro, napakalinaw. Praise God. And we will ask Jade Mark, our from technical department, to kindly give us the feedback. How's our sounds this morning, the vocals and the music output. Thank you so much. Kasi wala akong technician sa katabi ko rito, ako lang. Amen. Good morning din from Ameline Ansodi, Limer Metoda, shout out, and John Sambrano. And shout out in to Wilmar Bless Mahinay Ramping. Good morning, and shout out to Heidi Flores Antuki. Ayan. Good morning. Sa Lord, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Maminaw sa tag-awit may suon, itag na gigdalit sa atong pagpaabot sa pipila ka mga igsoon. Atong paminaw kayong awit ni Iasar Lagwisan, ako'y iniibig mo. Kadyan lang. To Pastor Shim, good morning. Listening from Highway UPC. Ayan. Asan ba yun? Mahinay. Amen. Shout out sa taga Gato. Under Pastor Yobandoy from Ralph Salem. Ang buhay ko ay puno ng suliranin. Salamat, Jesus, at ikaw ay dumating. Salamat at ako'y iyong inibig. Salamat at ako'y pinili mo. Nang dahil sa'yo, nabago yaring damdamin. Natutong manahimik. Muli mo ang inising ang naging isip. Bigyan mo ng sigla ang damdamin. Hindi dahil sa'yo, ikaw pa ang buhay ko.
kagalakan at Good tagumpay. morning sa biha kay Junjun Jaguni, Raquel Jaguni sa Malita, Pastor Rod Grande. Amen, Pastor Shane Cabadilla. Tinulungan mo akong muling makabangon. Muli mong ginising ang nahihimbing. And shout out to lovely Rose Marga from Amelin. Shout out to Ivy Albert from Amelin. So itong uban nilang pas na. Salamat, Jesus, at ako'y inibig mo. Shout out to Jinjin Vicario from Amelin. To GB Veronelia. Salamat sa bigay mong bagong buhay. Kalayaan, kagalakan at tagumpay. Tinuruan mo akong maging mayahon. Tinulungan mo akong muling makabangon. Big shout out diri from Amelin to Love Novada Roberto. Then to Garceline Talino Sanama. Okay. Ayan. Hanggang Occidental. Kung hindi dahil sa'yo, ikaw ba buhay ko? Salamat, Jesus. To Zinet Escobar Miral Sanchez. Then from UPC Dan. God bless. Matod pa niya. To Amelina Palawan Kayugan from Amelin again. Shout out. Wilmar Sadles Mahinay Ramping. Win Uday Manabay from Amelin. Salamat, Jesus, at ako'y inibig mo. Salamat, Jesus, ako'y inibig mo. Good ang Diyos. Sa maong awit na igsoon, ako'y iniibig mo. Praise God. Dalay ko na Diyos sa walay katapusan. Gihigugma gayud kita sa Diyos, may igsoon, nga to niya na yung gihatag yung bugtong anak. Aron ang bisan kinsa nga muto ko niya dili malaglag, hinunua makabaton sa kinabuhing dayon. Laing awit ato paminawan, ang angayang simbahon. Cebuano song. Yes, good morning to Juby Tihada. Wala'y magkatambi sa pagkamaayo mo. Dili masuko kada ko sa gugma mo. Wala'y katapusan ang
Itimbaya sab nato ato mga igsoon sa Academe sa Panabo Central Elementary School ug sa kay Ma'am Lulit Perez ug Ma'am Melissa Marquez, Sir Edgar Atwil ug kang Ma'am Ray ug sa iyang ma'am kay kasunod sa atong tulumanon mayngon man usab kay Sir Jewel Marquez sa Navarro High School. Good morning to you, sir. Good morning sab kay Eric Lindo. Yan kay Atat Winsky. Good morning, Pastor. God bless you and your family. Thank you so much. Yan ato sa gitimbaya si Ma'am Litinoya Gahi. Oh, good morning, matod pa niya under Pastor Mario Magno. Good morning kay Pastor Mario diya sa Mintal. Salamat kayo soon sa mga You have just listened to Maximizing the Gospel. Salamat kayo may soon sa mga awit ato nadunggan karon matutas sa mga pagampo. Talaygon ug mahigugmaon nga Dios. Nitak na nagapasalamat kami sa higayon ni maghihatag kanamo uban sa mga kaigsunan, mga OFWs. Ngayon, Lord God, the Filipino brethren, the pastors who are working with us, collaborating with heaven through prayers and preaching of the gospel. Sa mga government workers, Father, nag-alagad sa mga katawhang Filipino, ng mga political leaders, Lord God, continue to bless them with righteousness and holiness. Praise God. Dalaygon gali ikaw sa wali katapusan bisan pa among nasod Ginoo. Among Lord God nga gituboy diha nimo. Na magpatibabaw gayud ang pagkamatarong Ginoo ug ang pagkabalaan. Nga imo ibutang sa kangkasing sa among mga leaders, Father God. Dalaygon ikaw. Bless even this station, the XM, Dr. Mike Nis. DG Gagan from the Technical Department, and even all the brethren of the AKM-GC Bunawan. Thank you, Father God. Continue to bless us with your love, mercy, and grace abounding. Sound mind, sound body, Father God. With the economic provision to sustain our stay on earth. That we will continue to minister to your people through your spoken words. Thank you. Bless us all together today. In Jesus' name, amen. Naigo ng Diyos magsuon o mato taniyo na sa mga pulong sa Ginoo. No? Hilabihan ka mahinuganon ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga magula gikan sa baba sa Dios. Usa hilabihan ka mahinuganon ato ang tagaan o pagtagad ang mga pulong sa atong Ginoo. Ayan.
So ang atong pagatun-an maigsuon ning taknaa, another series of lesson, kaya I want you to follow me very closely tungod kay aduna tay laing pagatun-an about gihapon sa gingharian. Praise God. Dalaygon kayo ng Ginoo. Atong tun-an maigsuon ang subject, understanding your place in the kingdom. Ang pagsabot sa imuhang dapit diha sa gingharian. Matag usa ka nato. Ang bawat isa sa atin ay merong kanya-kanyang lugar sa kaharian ng Diyos. Kaya dahil diyan, hindi tayo dapat magsisilo sa bawat isa, dahil ang bawat isa sa atin, nung tayo nilikha ng Diyos, tayo meron ng tinatawag na assignment to do. Meron na tayong kanyang mga assignment sa kaharian ng ating Panginoon. Na kung bakit tayo nagsasama-sama to collaborate each other, na yung wala sa akin, andyan sa iyo, yung wala sa iyo, nandito sa akin, na pwede natin itong gamitin collaborately. Ayan. Kaya, to start with this morning, sa ating pag-uumpisa, mamalandong una kita. Sa pamamagitan ng tinatawag na mga tanong, questions, na kung saan ito yung tunay na kalagayan ng ating daigdig at sanglibutan ngayon, na we are in chaos because of these questions that we're supposed to ask and we're supposed to know what are the answers to these particular questions. Unang tanong, why is there so much hatred in the world? Nganong hilabihan kadaghan ang kaligut-gut pagdumot sa kalibutan nga kabaligtaran maigsuon sa gitawag common denominator sa gingharian sa Dios nga mao ang gugma. Ngano kaha? Mo ni mga pangutana that later on we will address. Nganong hilabihan kadaghan ang pagdumot sa kalibutan? Nga to the extent wa lang nato mahibawi nga apil kita igsuon contaminated niining virus nga gitawag og hatred na anisulod sa pamilya, na anisulod sa simbahan, sa community, sa academe, sa government, igsuon, sa media, arts, entertainment. Grabe ang hatred. Sa ka-virus maigsuon nga kitang tanan contaminated. Grabe kahadlok nato, grabe kahadlok sa mga tao sa COVID, pero doon ay mas labaw pa ka lala kaayo kining gitawag nga hatred. Sa ka-virus maigsuon nga wala siya, dili siya properly addressed. No? Doon na siya antidote may suon nga unya along the way atong pagatunan. At pangalawang tanong, why do we discriminate against people who possess human value? Na doon ay ginatawag nato karon nga discrimination. Doon ay ginatawag nga prejudice. No? Nga doon ay ginatawag nato nga tribal prejudice. Ang tanaw sa ubang mga tao sa ilang isig katao murag half human, 3/4 human.
Uban murag dili tao ang ilang tan-aw sa laing isig ka tao, kaya gano'n na lamang ang kanilang discrimination. Kaya yung trato ng isang tao sa isang tao ay hindi pare-pareho dahil sa tinatawag na discrimination. Discrimination. Ayaw natin sa hindi. Yun yung totoo. Yun yung isang virus din, mga kapatid, na laganap sa ating lipunan, maging sa pamilya at sa lahat na konteksto na tinatawag nating entity. Doon yan. That is a worldwide concern. Merong tinatawag nating economic discrimination. Yung marami ang pira ang tingin nila sa kukunti at walang pira, moralag kuto. Igorang gamitong sulugoon. Diba? So, kaya napakasaklap mga kapatid itong daigdig na ating tinitigilan at kung saan tayo'y nanahan. No? Dili basta-basta. Bakit ganon? Yun yung isa sa mga tanong. Merong tinatawag nating dito sa Pilipinas, particularly tribal discrimination. Iba yung tingin ng mga Tagalog sa Bisaya. Bisaya naman, doon sa mga tribal people, iba yung tingin nila. Kung medyo gwapo-gwapo ka gamay, medyo okay ang tanaw sa mga, bisa gwapo kapag naong. Pag ikaw categorically na belong sa mga tribal, ubos ang ilang tanaw sa iyo. Diba? Usahay gani, tanawa, paminawag pa kayo, may nata, mura mang kag-ata. So, kahit tanaw man nila sa mga ata, ang tanaw nila murag half human or not human. Kaya ganon sila ka-inhumane. Di ba? Totoo ito. No, di ba? Kaya kailangang ma-address ito kasi sa kaharian ng Diyos, yung the way God see us is quite different from the way we see other people. Di ba? So, discrimination, prejudice, laganap na laganap. Maging sa panahon noon ni Hitler, he gathered all the medical doctors, sinusuring maigi yung DNA ng mga German na hanggat mari hindi mahaluan na kahit anong rasa. Di ba? At ang tingin nila sa ibang mga tao, sa ibang bansa, ay fourth human, half human, ang iba naman hindi. Kaya ginawa nilang mga slaves. Masaklap, no? Yung virus na yun hanggang ngayon ay laganap, mga kapatid. Basta-basta, meron ding tinatawag nating academic discrimination, educational discrimination, na yung walang grado, walang pinag-aaralan. Maging sa ating mga resume, kapag ikay na galing sa prestigious schools, ang dali mo matanggap. Kaya yung iba nagsisikap na makapag-aral sa mga prestigious schools dahil the school itself guarantees acceptance when you are applying for employment. Hilas kayo, no? Di ba? Sabi nila ang bright na alang diha. Really, we have only one blueprint of creation, and that is the Spirit of God. Let us make man in our image. Where the word imagination came from. Okay? Where photos came from.
Ang ating isipan ay tulad ng isang gallery. Maraming pictures dyan tungkol sa mga bagay-bagay na nasa future. Walang paaralan na kung saan ikay magkakaroon ng ganong imagination because that blueprint of creation of man came from God, the image of God Himself. Kaya sinabi niya, let us make man our image like ourselves. Because the word man, meaning spirit being. Kaya wala tagang discrimination ng Panginoon. Kaya gano'n na lamang ang sinabi ng Panginoon, let them rule. Okay? Ang Diyos ay the collateral of His delegation is trust. Dito sa sanglibutan, kailangan di basta-basta ang iyong resume. Diba? Pero sa Panginoon, yung resume ay yung image lamang ng Panginoon that we will think the way God thinks and speak, the way God speaks and act, the way God acts. I'm always repeating that because that is what it really meant when God said, let us make man in our image after our likeness. Yan. Now, the second question that we're supposed to ask, ito na, binanggit ko na nga ito in advance, why is there racism in the world? Bakit mayroong racial discrimination? Yung tingin ng mga Amerikano perhaps, mga Western countries, sa mga Asyano, ay medyo ubos-ubos lang jutay. Diba? Yan, maging yung mga Western countries, ang tingin nila doon sa mga African, the black people, no? Ay medyo ubos lang. Dito tayo ngayon bulgaran mga kapatid. Tingnan natin to. Kung iba talaga yung kalooban ng Diyos. Diba? And number 4, what are the benefits of war? Sa may mga benepisyo sa gubat. Believe ka. Tignan mo. Hina-highlight palagi diyan sa Facebook yung mga top 10 na mga bansa na kung saan merong sophisticated weapons, ammunitions and armaments. Diba? Para ano yan? Para tayo ng tao? So we do not give value to human. Unlike God, mga kapatid, siya'y pumaritot, binayaran niya yung ang price ng tao, no? He legally redeemed man from sin and from the world. Kasi sa demonic kind of kingdom, inspired by the spirit of religion, you have to invade territory and make slaves of people. Diba? Pero ang ating Panginoon hindi. No? To expand the territory, you have to invade territories and to make slaves of people, economically, everything. And likewise, aagawin ang lahat na nandoon at meron ang mga taong yun. Ibang klase, di ba? Kaya kailangang matay. Sa gayon, magka-expand ng territory. Pero ang Panginoon hindi. Siya yung namatay. Kaya ito yung pinakamaganda sa lahat na kung gusto mong magpasakop ng isang gobyerno at bansa, ay wala nang iba kundi
ang kaharian ng Diyos. That give value to human. Because as a creator, He really give value to human. The reason why when man sinned against God, He declared and make a redemptive plan to redeem mankind, to redeem the human race. Diba? So, number 4 question, what are the benefits of war? For what? War for what? Diba? Yung spirit of religion, mayroong hidden agenda. Merong allegedly, mga kapatid, to depopulate the world. Pero ang Panginoon, ibang klase, not to depopulate the world. He said, go and multiply and fill the earth. Not depopulation. Di ba? So, what are the benefits of war? Kindly tell me. What are the benefits of war? And why, number 5, why do men in every generation pursue power at the expense of peace? Okay. Sa pangalan ng kapayapaan. Kailangan hinahabol ng tao, pinupurso ng tao, ang tinatawag na pangyarihan. So ito yung mga tanong, mga kapatid. Then, ito. Pang-anim, why are there so many religions? Bakit ang dami-daming religion? Sa bandang huli nito, along the way, we will know and you will know. Why do religions conflict? Bakit may bangayan kung saan ang punot dulo ay dahil sa religion? Wala ka kasing pupulot na maganda sa religion. Diba? Dahil nandoon na yung lahat ng mga negative adjectives, mga kapatid, nasa religion. Then one of these days, I will share to you the demonic origin of religion. You know? Then pang-walo, why can't we love one another on earth? Bakit hindi ba mag-iibigan at magmamahalan na lamang ang mga tao? Dahil ito yung tunay na denominator sa kaharian ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Praise God, ba? Bakit hindi pa kailangang magmahalan na lamang ang mga tao? Hindi magsisilusan. Diba? Hindi magbangayan. Then, number 9, why is so one religion good enough for all men? Bakit wala talagang relihiyon na ganda para sa lahat ng mga tao? Walang maganda sa religion. Sa religion, ando yung discrimination, disintegration, lahat-lahat ng mga negative na adjectives to describe religion. Yun na yun, lahat. Mga kapatid. Because religion, in an overview, is founded on violence, hatred, nakedness, jealousy, shamefulness. Ayun, yun na yun. Lahat nandoon na, mga kapatid. So, kaya, napakalungkot, mga kapatid, di ba? Number 10, what can we do to make a difference in this world? Ano bang pwede natin gawin
para maiba naman tayo. Hindi na lang puro bangayan, alitan, o away, o ano pa ba, silusan. Kung umaasenso yung iba, magigiba yung espiritu ng isa. Yung tinatawag na crab mentality, di ba? Hindi kayang magpuri sa Panginoon sa tagumpay ng iba. Di ba? Kaya napakasakdap talaga itong spirit of religion. Wala ka talagang magandang bagay na makukuha rito, mga kapatid. Because our religions are the same. Because why? Because religion is man's idea, not God's. Because the idea of God is only about the kingdom. Kaya doon sa Genesis 1:1 sinabi roon, in the beginning God created the heavens, the invisible kingdom, and the earth, the real estate, the visible kingdom. Diba? Good morning, Marcel, and good morning, Ning. No? Good morning, Sam. God bless you and keep safe as always. So, labing-isa, why is there always tension between politics and religion? Bakit itong religion at politics ay palaging nagbabangayan? Di ba? Ano ba kinalaman nito historically? Yun ang aalamin natin, mga kapatid. Number 12, will there ever be global peace and harmony on earth? Magkakaroon pa ba tayo ng kapayapaan sa buong mundo at harmonya dito sa lupa? Yun yung mga tanong, mga kapatid, na napakahalagang dapat nating tunghayan, tutuklasin at malaman. At number 13, why has man's scientific and intellectual advancement not been able to solve his social, cultural, and religious problems? Why all of the advancement of technologies hindi nakapag-resolve sa social, cultural, and religious problems? Bakit? Bakit ganun? Labing-apat, is there hope for our world? Meron pa bang pag-asa sa ating daigdig? At itong pang-labing-lima, what about the future for our children? What kind of world will they live in? Ano ba yung future, no, ng ating mga kabataan? Anong klaseng daigdig ang kanilang tirahan? Na kung saan doon sila manahan, anong klase? Ganon pa rin ba na puro na lang away at bangayan, alitan? Kung saan mga tao ay na-stress. Di ba? So, simply, asking these questions can ignite a spirit of depression and despair because they expose the deficiencies and defects of humanity and cast a somber cloud of doubt about our achievements as a race, as well as our potential to improve our lot. So dito natin malalaman, mga kapatid, no, ang depikto, no, sa humanity, no, sa sangkatauhan. Ano ba yung narating natin bilang isang race? Ano ba yung maging yung ating potential, kakayanan na ma-improve natin yung ating ang earth, yung ating assignment, paano natin alagaan
ang earth. Dahil ito ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. So we wish to declare with positive hope and excitement about this lesson. Because this lesson presents the solution, an idea that is older than time, yet as fresh as tomorrow in addressing the heart cries, humanity in our search for a better world. And this solution is not found in religion. The solution to the questions we are raising up is not found in religion, but in an idea that has misunderstood for 6,000 years, a concept that was established at the foundation of creation, but then was lost. Ito na yon. Kaya kailangang malaman natin itong original na idea of kingdom. Na ito pala yung totoo at tunay na pamaraan kung bakit kailangan itong ating maipatutupad dahil itong klaseng pamamahala at pamahalaan ay pinamamagitan palagi ng pag-ibig ng Panginoon. Na kung bakit tayo'y magsama-sama dahil ang layunin noon upang tayo'y mag-collaborate. Bakit? Dahil yung lahat ng pwede nating gawin sa ating daigdig at sa earth ay ina-assign ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nung tayo ipinanganak, you have given already the purpose, the potential, and the purpose God attached to your creation is a contribution to the world, to the earth, or to the earth rather. Amen. For the purpose of serving each other. Ganun talaga sana yun, mga kapatid. So, ito yung ating nahanap na tutuklasin at ating pagbigyang pansin, pagtutuunan ng pansin, pag-aralang maigi paano natin ito isasagawa. Itong tinatawag na Kingdom of God. It is an idea that provides for the value, equality, significance, and purpose for each of the over 8 billion now, this time around, humans on this planet, all of whom deserve the best in life. Ang lahat sa atin, deserve natin ang pinakamagandang bagay sa buhay. Hindi pwedeng iiwan yung iba. Kailangan sama-sama, sabay-sabay. No, na makamtan yung tunay na tinatawag nating layunin ng buhay. So this idea is about you and me, something that was always ours by divine right. It is a beautiful idea that has been lying dormant for centuries, for millennia, awaiting our rediscovery. Kaya ganun na lamang yung sinasabi ng ating Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So ano ba yung dapat nating pag-aralan? Kasi yung sinasabi roon na seek, hanapin ninyo, ibig sabihin noon, pag-aralan ninyo, i-research ninyo, pag-aralan ninyo maigi ang harian, ang aking kaharian,
ibig sabihin ng state government, a government of my country. And righteousness, the restoration of the image and likeness of God. That is righteousness. That we will start imagining the way God imagines. Because that is where the image came from. Imagination. So we will now start imagining the way God imagines, the way God thinks, and to speak the way God speaks, and to act the way God acts. Ano yung ibig sabihin nun? So this lesson is about your original purpose for existence and the source of meaning behind your life. Sa ating lesson, dito natin malaman yung original na layunin at ang dahilan ng iyong existence. At yung pinagmumulan at kahulugan ng tinatawag na buhay. In these pages, you will discover the Creator's divine motivation. Yung kanyang layunin, design, and mandate for His creation, and your role in that creation. Ano ba yung role mo sa creation? And after knowing this, you will be equipped with the knowledge to answer some of the questions listed above. And we are convinced also that you will come to believe, as we do, that there is hope for mankind. Meron pa talagang pag-asa ang tao. Gamat ganito na yung nangyayari, na complicated na, very chaotic na talaga itong daigdig, mga kapatid. No, dahil sa alitan, bangayan, away. Kaya gano'n lamang yung pag-i-improve natin ang ating mga ammunitions and armaments. No? Diba? Pero gano'n pa rin. Hindi talaga nabigyang diin yung tunay na layunin ng Diyos to preserve humankind. To give value to human. Bigay ba value to human yung ating mga sandata? Mga sophisticated? Hindi talaga yun pagbibigay ng value. That is to devalue, no, human life. Kaya in the kingdom, comparing leadership in the kingdom and this so-called leadership in the world. Leadership that does not give value to human. This is not of God's. Diba? Kaya, napakahalaga mga kapatid na ating malaman, no, ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. So, saglit lang mga kapatid, mag-play muna tayo ng isang music. Praise God. Para sa yun, patuloy natin bandang huli mamaya yung ating pinag-aralan. Idalit na ito ang awitan ngayon, huwag kang tumalikod. Kadyot na. Magagawa kung ika'y tinapil na, may pag-asa pa bang magbago ang buhay mong ito? Patay sa cross si Kristo nang dahil sa kasalanan mo, ipatuloy mong ilalangin ang biyaya ng Diyos sa'yo. Huwag kang tumalikod, dahil buhay mo'y ng katiyakan. Huwag
pagkatawag mo sa katotohanan. Huwag mong hamakin ang pag-ibig ng Diyos mo. Bugtong na anak, ipinagkakit, dugong mahal ay nabuo. Kaligtasan ay huwag talikuran, sikapin mong ito'y makamtaan. Itakwil na ang kasamaan, mamuhay sa kabanalan. Huwag tumalikod, dahil buhay mo'y walang katiyakan. Huwag mong iiwan ang pagkatawag mo sa katotohanan. Magbalik ka habang may panahon pa, kay Kristo Jesus manalig ka. Manindigan sa tunay na pag-asa, sa dakilang Diyos magtiwala. Kay Kristo Jesus nalig ka. Manindigan sa tunay na pag-asa, sa dakilang Diyos magtiwala. Salamat kayo sa maong awit na Igsoon. Huwag kang tumalikod. So, bagamat meron tayong mga maraming challenges ngayon, di ba? Pero huwag na huwag kang tumalikod. Alamin natin itong kaharian ng Diyos. Kasi ito yung alam natin na kailangan natin ngayon, mga kapatid. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. No? We need to know is what we call the kingdom of God. Because as what I've said, no, that in the speeches we will discover rather the Creator's divine motivation. So yung kanyang original na layunin at disenyo at mandato para sa tinatawag na creation at yung iyong tinatawag na rule. Ano yung iyong gagawin, no? Sa kaharian ng Diyos. Ano yung iyong assignment rather na pwede mong gawin that you are born to do. Your assignment that you are born to do. Yeah, malaman natin yan dito, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi aksidente kung bakit ikaw ipinanganak. Dili sulagma. You are intentionally created by God for a specific purpose, and attached to your creation to fulfill your purpose is you're given the potential, yung kakayanan. Sa gayon, may sa katuparan ang layunin ng Diyos kung bakit ikaw ipinanganak. Diba? Kaya nandudoon na sa isip ng Diyos ang lahat-lahat ng mga yon. Kaya kailangan malaman
talaga natin yung isipan ng Diyos, the mind of God about you, His purpose, His divine motivation for your creation, and your rule in the kingdom of God, so that we will know and understand our place in the kingdom of God. So we believe na merong pag-asa ang sangkatuhan. That what we need is to reconnect to the source of creation, our Creator's original concepts, ideas for life on planet Earth. Moses, the great freedom fighter and former prince of Egypt, first recorded this idea 3,500 years ago in his writings, documenting the creation narrative. But it was already an ancient concept even in his day. Then 2,000 years ago, this wonderful idea was reintroduced by a young country teacher from Galilee, but later was misunderstood and lost in the complicated formation of another religion and many religions. Okay. So, natabunan ito. When this was reintroduced by the Lord Jesus Christ, the concept of the kingdom, natabunan ito dahil sa religion. Kaya, you are in between religion and kingdom. Okay? So, ano yung saan ka papanig? Sa religion ba o kingdom? So, what is this idea? The kingdom. When one hears the word kingdom, immediately many different ideas, concepts, and pictures come to mind. Sa panahon, sa oras na marinig itong salitang kingdom, no, immediately maraming magkaibang ideas, konsepto at pictures na makikita mo sa iyong isipan. Most of our concepts in life are the result of our culture. Halos lahat ng ating mga konsepto sa buhay, ito'y resulta sa tinatawag na kultura. Ito'y resulta sa tinatawag na social development. So, nakukulikta lang natin ito mga kapatid, galing sa kultura, social development, sa formal and informal education. Kukuha natin yan doon sa school. Kaya yung ating belief system, mga kapatid, na kung saan nagiging philosophy na natin sa buhay, that was only a collection that we collected from our culture, social development, from formal and informal education. So we are products of our culture and interpret the world through our mental conditioning. So we interpret the world. Okay? Sa pamamagitan ng tinatawag na konsepto na kukuha natin sa kultura. Magkaiba't ibang kultura, mga kapatid. Maging tayo rito sa Pilipinas, ang ating kultura ay magkaiba-iba. Merong kultura na kuha natin doon sa mga Espanyol, sa mga Amerikano, no? At marami pang ibang bansa, maging sa Hapon, perhaps. No? So we are being influenced by different cultures. And to the extent, no, kukuha din natin sa school. So yun na yun ang ating tinatawag na belief system. Amen, di ba? So, the concept of kingdom is, in its original and pure sense, has been lost to our modern world because of the creation of religion and many religions after Jesus Christ
reintroduce the kingdom. When he came, he was reintroducing the kingdom, because that was God, that what was God established in the beginning. It is about the kingdom, because the Bible is not about a religion, because religion is man's idea, but it is about kingdom, because kingdom is God's idea. Yan. Now, kingdom as a concept does not exist or exist anymore in the minds of people in Western civilization, particularly in the past few generations, because all the prototypes either have been destroyed or abandoned. So, nawala ito mga kapatid. Ito ang tinatawag na kingdom concept about religion, or the ideas about religion. Ito'y nawala. Maging sa Western civilization, Western countries. Because there are no kingdoms or remnants of kingdoms left in the Western world. We live in a generation where the true meaning of the greatest message ever told cannot be fully understood. So yun yung nangyari mga kapatid. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, pagka babanggitin mo yung kingdom, sa dahilang sa matagal na panahon hindi natin ito narinig. Kaya yung totoo, ipinalagay na nating hindi totoo. Yun mang hindi totoo, dahil madalas nating marinig, ayon nga kay Hitler, na yung hindi totoo, basta palagi mong narinig para ng totoo. So yun yung nangyari. Diba? Kaya ngayon, kung sa Bisaya pa, di na kita magpailad. No? Sigurohon yun nato. Kaya atong maangkon ang gihirian nga maoy atong bugdong panunundon, nga maulamay atong panunundon. Gitagana ng daan sa Diyos, wala pagitukod ang kalibutan. Gingharian, governance, not religion. Okay. Dahil maghanda kayo, dahil mamaya, balang araw, I will share to you the demonic origin of religion. Sa gayon, malaman din natin bakit ganito tayo ngayon. No? The way we react and interact, think and speak because of the influence of religion. Bakit gano'n na lamang yung mababang tingin natin sa ibang tao, masyadong mataas na tingin natin sa ibang tao. Yan ay dahil sa influence of the spirit of religion, full of discriminations that causes disintegration, intimidation, violence. Kaya gano'n na lamang yung pagbabanta natin sa isang tao. No? To control, not to release. Okay, di ba? Because the way God controls us is by His imaginations. That we will think this way He thinks and speak the way He speaks on the basis of righteousness and holiness. Na wala kang masasagasaan. Ayan. Walang rights yung masasagasaan. Ayan. Ganda to mga kapatid. So it is in this concern that this lesson will attempt to address. The goal of this lesson is to reintroduce the concepts, the principles, and the nature of true authentic kingdoms as presented by the Creator, and show the superior and advantageous nature of kingdom as compared to any religion, to any political ideology, to any government system, to any social program.
So, this is about the kingdom. So, kailangan natin talaga ay kingdom. Di yung tinatawag na religion. Tapos, kailangan natin ay ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid. Diba? Dahil dito malalaman natin that the greatest threat to civil society is mankind because of his religion. Yan. The greatest threat to civil society is mankind with his religion. Every day, the flood of images on our television screens tells the sad story. Blood, death, diplomacy, conflict, hatred, fear, poverty, starvation, rape, genocide, refugees and human migration, national disasters, daily bombings, economic uncertainty, economic crisis, immigration, corporate corruption, moral decay, sexual revolution, and clash of another countercultures. All of this testify to the undeniable fact that we are our own worst enemy. Yan, yun yung totoo. Na yung lahat ng mga bagay-bagay na makita natin sa television screen na bumabahang mga balita, mga kapatid. Mga sad stories, hinggil sa dugo, kamatayan, diplomacy, conflict, bangayan, away, sa isang tao, sa isang community, sa isang bansa, laban sa isang bansa, gano'n. Diba? Itong tinatawag na poverty, kapobrehon, gutom, rape, lahat-lahat ang mga bagay na ito, mga kapatid, are inspired by the spirit of religion, meaning to say, religion as a man's idea, mga kapatid, became a threat to the future of the world. And to find out, man is our own worst enemy. So yung kalaban pala ng tao din. So dahil bakit? Dahil hindi natin natupad yung tunay na layunin ng Diyos. Kung ano ang ating gagawin bilang ating share, contribution sa kaharian ng Diyos. Kung meron man, because of the absence of the image and likeness of God, so yun, patayan doon, patayan dito, rape doon, rape dito, economic sabotage, meron ng hoardings that causes economic crisis, ganoon, di ba? Dahil lang tayo sakim na sakim, mga kapatid, pumapatay violently. Dahil because of selfishness and greediness. Iba yung sa kaharian ng Diyos dahil pag-ibig. And yung kalakalan ng kaharian ng Diyos is giving and sharing. You receive, you share. You receive, you share. Walang tinatawag na hidden agenda. Yan. Kaya napakasalimuot talaga itong tinatawag na religion, mga kapatid, na ating ginagalawan ngayon. Diba? And all of our universities, cyberspace, technology, BlackBerry think tanks,
fiscal and immigration policies, medical advancements, social experiments, religious conferences, peace marches on the streets, and declarations of ceasefire and peace on earth all seem to collapse at the mercy of our own self-imposed destructive spirit. Bang klase, mga kapatid. Ang lahat-lahat ng mga ito, walang maidudulot na magandang bagay na kung meron man surface, mga kapatid, wearing the robe of hypocrisy. Ayan, di ba? Merong tinatawag na hidden agenda. We build buildings and then bomb them. So, ibang klase, di ba? Kaya kung sa Bisaya pa, naailiki. No? Sa Ilonggo pa, may litik. No? Nagpatayo ka ng gusali. Pagkatapos, bumbahin mo. So, sa klase, inumdum ko atong karaang pastor sa'yo, murag sugat o balhibo. Di ba? Build buildings and then bomb them. We make weapons and then use on ourselves. Magawa tayo ng mga sandata, gamitin din natin para sa sarili. We invent medicines that heal and then we withhold them from the sick. Magawa tayo ng mga medisina para pagalingin yung mga may masakit. Tapos i-withhold din natin. Kaya gusto natin ibinta ng mahal. Hindi naman ma-afford ng maralita, di ba? Because of greediness, because of selfishness. Di ba? We improve the World Wide Web to enhance global communication, then use it to destroy the moral fiber of our children. Kaya maraming mga pedophile, maraming mga sexual abuses dyan sa internet. Maging yung mga magulang ay binibinta nila ang kanilang mga kabataan na babae. Ganun talaga ang damage na nangyari, mga kapatid, because of the influence of the spirit of religion, because religion is very ugly. Later on, some of you already know the demonic origin of religion. Puros pangbintaha, may igsoon. Puro pamintaha. So we are our own greatest enemy. Tayo lang mismo ang ating pinaka-mortal na kaaway, ang tao lamang. Tayo nilikha ng Diyos upang magmamahalan, pero tayo lang mismo, no, ang nagbabangayan, nag-aawayan, nag-aalitan. No? So yun ay very opposite sa tunay na layunin ng Diyos kung bakit nilikha niya ang tao. So ano ang dalan nitong tanan? The source is religion. So the source of religion. All of this is compounded by our establishment of sophisticated religions, into which we retreat to escape the social chaos we have created. Religion is the most powerful force on earth. Despite the claims of many to the contrary, everyone on earth is religious. Because when man sinned against God, man lost his identity, the character, the age. Okay? Righteousness and holiness. And when man lost his identity, the image, man became an orphan. And now man, because of the influence of the spirit of orphan,
the influence of Satan created a product called religion. That's why we were all created, we were all born religious. So the religion is defined as adherence to a set of beliefs that regulate the moral, the social, ritualistic, traditional behavior of the individual. Kaya ganon tayo ka-religious. That all the way we think is religious, is religious and act religiously. And all our activities are all religious-related activities and no longer kingdom-related activities. Diba? We are full of traditions. Amen. So, medyo kinapos tayo ng time, mga kapatid. Pero, because this is a series of lessons, just follow me very closely because we will continue on this study. No? Understanding your place in the kingdom. Ang pagsabot sa ato ang lugar o dapit diha sa gingharian na ang bawat isa sa atin meron tayong lugar sa kaharian ng Diyos. Kaya yun yung sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you that I will go and prepare a place for you. Dili tao na kwarto-kwarto. That is your place of authority, legal authority in an area of your gifting as your territorial domain in the kingdom. Yun yung ibig sabihin nun. Piliin tao na murag kundo, nga pati naghanap ng kwarto, nga dito ka magpuyo, nga wala po kay buhaton. Ang pagkakas nato, ating trabaho sa gingharian sa Diyos. So, napakahalagang malaman na ito. Diba? So, this time around, may I invite you as we meditate upon the Word of God to go to God now. It's time to, in prayers, to give God the thanks, the glory, and honor for what we have been discussing this morning. Labing gamahanan o dalaygon nga Dios, initagdagon og kapasalamat kami sa mga pulong nga among nadunggan. Salamat Ginoo, ni kami imong gihatod Lord God sa dapit Ginoo aron nga among malingkuran ug matun-an madunggan ang among dapit sa imong gingharian o Dios. Nga kami dili sulagma, dili aksidente ang among pagtunghan ing kalibutan. We are here for a specific purpose, Father God. Bisan pa among manalangga mga Filipinos, Ginoo. Ihatod kami sa dapit nga among matultulan ang among tagsa-tagsa nga dapit lugar sa imong gingharian o Dios. Bisan pa among pinalanggang mga OFWs, Lord God, nga naa sa nagkailaing nasod. Ginoo, dada silang tanan sa dapit nga among masabtan, matutulan makita ang among dapit lugar sa among gingharian. Bisan pa among mga government workers, political leaders, Father God, allow them to know the rule in the kingdom. Praise God. To have your imageness, Father God, your righteousness and your holiness. Continue to bless even our church leaders, organizational leaders, oh God, that you will be clothed continually with your righteousness and your holiness. Thank you, Father God.
people in academia, media, arts and entertainment, government, business, church, and family, Father God, all together will be clothed with your righteousness and your holiness. Salamat, Ginoo. By the authority of God's word and by the power of Jesus' name, we commit to you this program and all our listeners. And even the late tuners, Father God, continue to bless them. In Jesus' name. Amen. Sa ngalan ni Dr. Mike Nis sa DXXM 97.7 FM o sa Technical Department DG Gaga. Sa ngalan sa AKMG Sibunawan District, Davao City, kini si Pastor Nick Perez, kaninyo manamilit ug mingon. God bless you and remember, we love you. Hangtod sa adlawng Webes ni simana, mag-uban kita ug makita. Amen and amen. God bless you. Remember, we love you. You have just listened to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Perez. If you enjoyed today's message, we'd love for you to connect with us. Head over to our Facebook page and like at Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Watch our Facebook radio broadcast and help us to share it with more people. If you have any question or comments, get in touch through the following mobile numbers: 0948-557-9687 or 0905-406-4350. Reach us via email, nickperez.akmjc@gmail.com. Thank you for tuning in. Until next time.